Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Martes, Oktubre 21, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga balita. Undersecretary Cabreros nagbisita sa mga evacuees sa Rojas City, Capiz. 3rd Infantry Division nagbulig sa relief operations para sa mga apektado nga residente sa Rojas City, Capiz. Office of the Civil Defense nagpatigayon sang aerial inspection sa mga lugar nga ginbaha sa probinsya sang Capiz. Bulkan kang Laon liwat nga nagbuga sang abo sang Lunes suno sa Tibox. Una nga adlaw sang voters registration sa City Comelec giniwat sa Robinson's Hub. Mga students, city officials, ginpakilala kabahin sa selebrasyon sa Boys and Girls Week 2025. Electa City rates ang more power, nagdubo subong nga bulan sa Oktubre. Iloilo Provincial Government naghiwat sa Health Summit 2025. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal nga naging bisita ni OCD Administrator kag NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros ang mga pamilya nga nag-evacuate sa barangay Bago, Rojas City nga tubtub karon wala pa nakapauli sa ilang mga puluyan bangod sang baha. Ginpasiguro ni Jose Cabreros kag sang iban pa nga partner agency sa badasig nga bulig para sa mga apektado nga pamilya kag pagpangita sang konkreto nga solusyon sa problema sa baha sa Rojas City. Antes sinigin pangunahan man sa opisyal ang coordination meeting sa Rojas City, kaupod ang city government kag mga ahensya sang gobyerno kaangay sang DSWD kag NIA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Matapos magigo ang bagyong Ramil sa Rojas City, Capiz, nagresponde ang 3rd Infantry Spirit Division para magpatigayon sa humanitarian assistance kag disaster response operation. Lakip sa mga military units nga nagbulig, ginalakipan sang 3rd Headquarters Service Company, 82nd Infantry Battalion, 3rd Signal Battalion, kag 3rd Installation Management Battalion. Nag-inspection man ang assessment team nga ginalakipan sa Service Support Battalion, Rojas City Information Division, Department of Social Welfare and Development, agod usisaon ng kadakuon sang kahalitan sa mga barangay. Ginpatigayon ng relief operation, kaupod ng Emergency Operation Center, DSWD, kag lokal nga panguluhan. Nagpangatag sang food packs sa Banica Elementary School, Kulasi Port, Don Francisco Dinglasan Memorial School sa Punta Tabok, Bago Child Development Center, kag Bolo Covered Court. Nagbulig man ang 82nd Infantry Battalion sa pagdala sang 4 ka food pack sa Arnando Village. Ang madasig kag organisado nga pagresponde sang 3rd ID dako nga bulig agud mapahagan-hagan ang epekto sang bagyo sa mga apektado nga komunidad sa Rojas, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagpasangkad sa disaster response effort sa Capiz, ginpangunahan ni OCD6 Regional Director Raul Fernandez kag DRRM Division Chief Ray Gozon ang pagbisita sa Rojas City kag sa banwas ang Sigma Capiz
para mag-check sa sitwasyon kang mabakod ang mga tikang sa pagpanghanda sa kalamidad matapos ang paglabay sa bagyong Ramil. Sa duha ka separado nga meeting kay Roa City Mayor Ronnie Dadivas kag Sigma Mayor Dante Rizal Islabon, gintagaan pagtamo ni Director Fernandez ang importansya sa preemptive evacuation para malikawan nga may masamaran o kung mapatay kung may kalamidad. Personal man nag-inspeksyon ni Director Fernandez sa mga nabahaan nga lugar kag ang sinkhole sa Sigma agod makita ang aktual nga sitwasyon kag makapakig-angot sa ahensya sang gobyerno para makayo ang dalan. Ginpasiguro sang Office of the Civil Defense Region 6 nga respondihan ang kinanglanon sa mga apektado nga residente pinaagi sa pagbinuligay sang local government units kag mga ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang aerial inspection si OCD 6 Raul Fernandez agad makita ang sitwasyon sa mga naapektuhan nga lugar sa Capiz bangod sang Bagyo Ramil. Halin sa ibabaw makitaan ang mga nagkalaguba nga mga balay kag nabahaan nga talamnan sa kilid sang dalan nga pasulod sa banwas sang Sigma. Sandig sa datos ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 naglabot sa kapin 116,000 ka individual sa Western Visayas ang naapektuhan sang Bagyong Ramil. Sa nasambit nga numero 72,000 individual ang apektado sa probinsya sang Capiz. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 3 milyon ka pesos nga assistance ang ginatag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa Bagyong Ramil. Sa datos sang DSWD Field Office 6 nakalabot ang ahensya sang 2,126 ka family food packs. Valor masobra 1.2 million pesos. 1,856 ka ready to eat food. Valor masobra 1.7 million pesos naman ginhatag sa mga apektado sa Capiz kag Iloilo. Madumduman nga naglabot sa masobra 42,000 ka pamilya o kon masobra 154,000 ka individual ang naapektuhan sa bagyo gikan sa Aklan, Antique, Capiz kag Iloilo. Sa karon may masobra 8,000 pa ka individual ang nagatiner sa 142 ka open evacuation center sa Bugos nga rehiyon kag masobra 9,000 naman ka individual ang temporaryo nga nagatinir sa ilang mga himata o kon kakilala. Pasalig sang DSWD Field Office 6 sa Pumluyo, padayon koordinasyon sa mga LGU para makapanghatag insigida sang bulig. Radyo Pilipinas News. Iwag na nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon sa Negros Island. Sa report ng PHIVOX, nagsugod ng aktibidad sa bulkan. Sa diin, alas 4:56 ang kahapon naguntat sa alas 6:59 sang gabi. Nagtugas ang plume tubtob 450 meters ang kataason kaginpalid padulong sa nabagatnan nga parte sang bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang status sang bulkan Kanlaon. Sang Lunes ang aga, nagbugaman sang abo ang bulkan Kanlaon kag naliwat pagkahapon. Radyo Pilipinas News. Ang Lunes, Oktubre 20, nagbugaman sang abo ang bulkan Kanlaon. Sa report sang PHIVOX DOST, ang ash emission ginabanta alas 7:28 sang aga, naglawig sang 10 ka minuto ang may kataason na 300 meters. Ini ang kasunod sa isa pa pagbuga alas 9 sa 20 sang aga. Kasunod sa nabalag na pagbuga sa abo, ginpanugyanan sa National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga lugar malapit sa bulkan nga maghalong sa posibleng pagtupa sang abo nga ginabuga sang Kanlaon. Radyo Pilipinas News. Naka-record naman sang 2.2 magnitude nga linog ang PHIVOX sa Negros Occidental kahapon, Oktubre 20. Na-record ang linog alas 9:36 sa aga kung sa diin ang epicenter Yara sa Kawayan, Negros Occidental kag tectonic in origin. Wala naman sang ginalauman nga damage o kon aftershock. Radyo Pilipinas News. Una nga adlaw sang voters registration sa City Cabalec ginhiwat sa Robinson's Haro. Radyo Pilipinas. Sa Disorya sang balita, nagumpisa na ang Cabalec Iloilo City sa pagbatod sa mga botante na magaparehistro para sa November 2026 Barangay SK elections. Kahapon nga adlaw, Oktubre 20, ginbuksan ang registration sa 3rd floor sa Robinson's Haro. Pila ka individual ang nagpila agad magpatigayad sa transaksyon kasubong sa transfer of registration, change of status, reactivation, correction of entries, update
updating of records ng PWD, senior citizens, IPs, kagiban pa. Sa pahayag ni City Comelec Election Assistant 2 Jonathan Sino sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag niyang hiwaton ng voters registration karon nga semana sa Robinsons Haro hasta Oktubre 24 kay magasaylo sa barangay MH del Pilar sa Oktubre 25. May imo makapadulong ang mga botante sa barangay NSK election sa magparehistro. Magalawig naman tubtob Mayo 18 sa madasong nga tuig 2026 ang registration sa diin sarang nga makaparehistro ang edad 15 anyos pataas. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclaw, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga student city officials ginpakilala kabahin sa pagsaulog sa Boys and Girls Week 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. Dipawes ang baliban sa pagsaulog sa Boys and Girls Week 2025, ginpakilala sa Iloilo City Government ang 57 ka mga estudyante na mga counterparts ng pila ka Iloilo City officials karon nga Oktubre 20 ug 25. Magapungko bilang Girl City Mayor si Helen Natalie Bolivar sa West Visayas State University Integrated Laboratory School, kag City Vice Mayor naman si Pia Feliz Sancho sa Assumption, Iloilo. Yara man ang counterpart student officials ang pila ka mga konsehal kag department heads ng Iloilo City Government. Ginpangunahan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Trinas ang pagpasumpa sa mga partisipante sa Boys and Girls Week. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ka-aksidente nagluntad sa Barangay Libertad, Navas, Aklan, sa diin ginabulubanta pulo kasalakyan ang nagkarambola sa dalan. Sa video nga kuha sa netizen nga si John Casiano, makitaan ng mga nagalilapta nga sakos ang kalamay matapos matumba ang isa ka truck ni may mga salakyan man nga nagbaliskad sa dalan. Sandig sa advisory sa Navas Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, temporaryo nga hindi maagyan ng sa mga salakyan ang dalan bangod sa insidente. Ginakabig naman sa Navas MDR Arimo na tabo nga isa ka mass casualty incident. Sa karon padayon ng rescue operation sa Navas MDR Arimo kag ang pag-imbestigar sa gintunaan sa aksidente. Padayon pa ang otoridad sa pagkuha sa iban nga mga detalye sa natabo nga aksidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtubo ang sukot sa More Electric and Power Corporation sa balayran sa kuryente para sa bulan sa Oktubre matapos nagbalik sa amat-amat ang establish ang presyohan na isang kuryente sa wholesale electricity spot market. Yara sa 11 pesos and 0.8 centavos per kilowatt hour ang residential rate sa karon nga bulan numalin sa 12 pesos kag 44 sentimos sa nagdigad nga bulan. Samtang yara naman sa 10 ka pesos per kilowatt hour ang commercial rate humalin sa 11 pesos and 76 centavos. Ginpaatag sa More Power na isa ka kabangdanan sa pagnubo sa electricity rates ni nga bulan among pagnubo sang generation charge. May kaangtanan man ini sa pagnubo sang presyo sang kuryente sa Wisam halin sa 6 pesos and 40 centavos pakadto sa 3 pesos to 90 and 94 centavos per kilowatt hour. Madumduman nga nagsaka ang presyo sang kuryente sa nagdigad nga bulan bangod sa mga yellow alert status ang ginpagawa sang NGCP sa Agosto nga bangod sa manipis nga supply. Kung ipanggit sa demanda apang sa pagbalik sang anay presyohan na isang kuryente sa merkado, nagnubo ang presyo sini. Kabahin sa ginimo sang More Power, amo ang pagpanubo sa presyo sang kuryente ang maayo kag maid-id nga pagplano sa pagbakal sang kuryente kag bulig sa mga bilateral contracts. Inapasiguro sang More Power nga ginhimo sini ang kasarang agod padayon nga makahatag sang barato kag dekalidad nga serbisyo para sa pamuluyong Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang Health Summit ang Iloilo Provincial Government Provincial Health Office. Ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., Vice Mayor o Vice Governor Lee Andy Buque, Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon ang kahiwatan. Nagtingob ang mga health leaders. Sa summit, agod istorya na progreso kang direksyon sang health system sang probinsya ay nagatagman sang State of the Iloilo Province-wide Health System kag update sa pagpatuman sang universal health care. Lakip man sa ginpresenta sa Health Summit ang Philippine PhilHealth Accreditation for Mental Health, Tubungan Basic Sanitation Journey, Adolescent Health kag HIV/AIDS Service Delivery. Natigayon ng kahiwatan pinagi sa pondo nga gin-grant sang probinsya para sa 2024 Most Outstanding Local Health System. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa Inter-School Quiz B ang sa Consumer Advocacy ang Department of Trade and Industry Guimaras. Ang aktibidad kabahin sa selebrasyon sa Consumer Welfare Act karon nga Oktubre na may tema nga Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas. Ang kompetisyon ginapasakupan sa 8 ka high school student gikan sa Nanoy Tuway nga bulutuan sa Guimaras. Sa ulihin nagpangibabaw nga kampiyon ng estudyante sa Nueva Valencia National High School nga nagaisaanon nga lalaki nga tagpasakop sa kompetisyon. Naglaom ang DTI Guimaras nga pinagi sa kompetisyon mapasangkad ang ihibalo sa mga estudyante tuhoy sa ilang mga kinamatarong kag responsibilidad bilang consumer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nalabawan sa Department of Trade and Industry Aklan ang ilang ginatarget na kita sa 5 kaadlaw nga Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Suno kay DTI Aklan Provincial Director Romel Amihan, nagdangat sa halos 3.7 million pesos sa namalag nila nga gintingaw makita sa Expo. Ini ang mas mataas sa 3.3 million pesos nga target subong nga tuig kag sa 3 million pesos nga natipon sa nagligad nga tuig. Ginatag ni Amihan nga wala pa nadala ang halos 3.7 million pesos na kita sa nga natipon sa Domingo, Oktubre 19. Naibaluan nga aktibidad ginpasakupan sang 36 ka Aklanon Micro, Small and Medium Enterprise nga nagpasundayag sang pila ka ginapabugal nga produkto sang probinsya nga human sa pinya, abaka, lubi kag iban pa nga raw materials. Ginbida man ang mga produkto sa pottery, fashion and wearables kag processed food. Naging katuyuan sang expo nga pabaskog ang karon nga merkado sa mga magagmay nga negosyante sang Aklan samtang ginapapag-on pa ang ilan na nuhay-tuhay nga market potential. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iningat ang Grand Champion sa Mascara Festival 2025 Arena and Street Dance Competition ang sa barangay kategory ang Barangay Tangob. Ang winning performance ang Barangay Tangob na The Evolving Spirit of Mascara nagdumdum sa 46 years nga kapag-on kag talipay sa mga bakulod noon. Gindala pa uli isang Barangay Tangob ang 1 million pesos nga premyo, tig 20 mil pesos nga premyo gikan sa duha ka corporate sponsors, ug special award para sa Best in Mask and Costume, Best in Music, Best in Theme, kag Most Disciplined Contingent. Giningadlan nga first runner-up ang Barangay Bata nga tagbaton man sa Best Introduction. Samtang ang Barangay 29 na nanging second runner-up naman giningadlan nga champion sa community dance kag merry making. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, top 6 most wanted person na tigayon nga madakpan. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita ni Paul Tarrosa. Arestado ang top 6 most wanted person sa probinsya ng Antique sa Barangay Balogo, Patnungon, Antique. Ang suspect ginkilalang si alias Ariel, 36 anyos kag residente sa Patnungon, Antique. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga pagdapat sa lascivious conduct under Section 5B sa Republic Act 7610 as amended by Republic Act 116. Ang pagkaaresto sa suspect ginpatigayon sa Criminal Investigation and Detection Group, Antique, Provincial Field Unit kag Patnungon Municipal Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ila kakatapos ang kapulisan kaupod ang ila pamilya ang ginpaidalom sa seminar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Nagpatigayon sa Holistic Wellness Seminar ang Police Regional Office 6, Regional Advisory Group for Police Transformation and Development 6, kag Antique Police Provincial Office sa Antique PPO Headquarters. Nagpartisipar sa aktibidad ng mga pulis kag ilang pamilya sa mga diskusyon kag interactive activities nga nagtutok sa family bonding, financial literacy kag future planning. Pinahagi sini magpabaskog sa kapulisan ang pundasyon sa Tagsanila kapamilya. Ang seminar pagsuporta sa programa ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na dapat pasanyugon ang pag-atipan sa kapulisan pati na sa ilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ila ka empleyado sa Banwas ng San Lorenzo, Guimaras ginpaidalom sa drug testing. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Ginpaidalom sa drug test ang mga empleyado kag opisyal sa munisipyo sa San Lorenzo, Guimaras sa Municipal Evacuation Center. Mismo si Mayor Jimmy Gaho sa San Lorenzo ang nanguna sa drug test bilang ehemplo sang panghimanwa nga may integridad kag hilway sa illegal nga droga.
ang inisyatibo sang Banwa pagsunod sa 2024 Drug-Free Workplace Ordinance na nag-highlight sang dedikasyon sang local government unit ni Iduso, ang transparency, accountability, kat good governance. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa opening ceremony ang ginhiwat nga PhilHealth Yakap Sports Fest kahapon nga adlaw, Oktubre 20 sa Gaisano sa distrito sa La Paz. Nagsambuha ang nanuhay-tuhay nga mga opisina kag subong man mga PhilHealth partners para sa bowling kag volleyball. Mayaraman sang 12 ka mga team gikan sa nanuhay-tuhay nga media organizations ang nagsambuha sa patag sang bowling. Sa diin may 4 naman ka mga volleyball teams, so sa diin nagsambuha ang mga personnel na gikan sa nagkalain-lain nga mga ospital kag subong man pila ka empleyado sang PhilHealth. Ini may kaangtanan sa sa ulog sang Yakap Sports Fest 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes kadasig lang October 21, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nag-upload sa aton siniyang Facebook Live subong aga diri sa aton siniyang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako nagkinamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Si Dingbang Dantes po ito. Quiz time muna tayo.